hindi ko rin makalimutan nung time na nasa hulo rin kami ulit sa Indanan. So, that time was Buwansa Indanan, Pangutaran. Ang kailan yun? ang mga pangyayari nun, nung yung while na nagano kami kasama namin yung UDA ng Balikatan. Anong taon yun, sir? So, karoon kami ng 1 week operation doon sa area ng parte ng kinakasakupan ng Mount Tumatangis. After that, nag-operate na kami going to Indanan, papuntang Tumatangis. And the third day, na nagano kami, while patrolling kami in the third day, so na-hit namin yung napanggalingan ng kalaban na may napan kami mga trackings na bagong-bago pa lang yung mga trackings nila. So sinundan namin yon, yung mga trackings na yon. Then in the day 5, so nag-move kami papuntang likod ng Tumatangis. Then kasabay ko si Sergeant Martolaba. Siya yung second section. Ako naman yung first section ng first platoon. So kami yung leading in that time. On the day 6 ng 25 November, uh, 2005, nag-halt kami sa ridge line na malapit kung saan yung pinang-encounter namin ng estudyante na Scout Ranger. Nung time na nag-teach mission sila doon. Nung while moving kami, proceed kami sa next objective namin. So napansin namin na nung habang naglalakad kami, napababa kami sa papuntang Buwansa. I mean, in the 8 in the morning. Habang naglalakad kami, may napansin kaming tao. May napansin kaming tao, dalawa, pero wala pa silang baril. Nung nag-observe kami, lumabas yung isang tao, may dala siyang baril. Doon sa isang bahay na yung pinagano ng Kopras. So, nakita ko at nakita ng lead scout ko sa guide ko, nag-hold kami. Noon time, pag-hold namin, pumunta muna ako kay Lieutenant Caro, yung tato na officers namin. Then, sinabi ko, sir, may mga tao, sir. Dalawa. Then, may napansin kami isa, sir, na may baril. So, at the time, tinawag ang mga section leader. So, tawag ng section leader, nag-secure muna kami ng isang area na kung saan kami mag-briefing. Kung paano namin i-maximize, kung paano namin i-deploy yung
by section. During time na debriefing kami, na-designate ang bawat section. Kasi ako yung leading team, leading section. So ako ang nasa front. Ngayon, si Sergeant Bartolaba, siya yung mag-secure ng left side flank. At yung third section naman na under ni Lieutenant Caro na platoon officers namin, siya yung secure. Then, nung time na yon, nagbigay ng command si Sir Caro na i-fortune namin yung front. Ngayon, ang sabi ni Sergeant Bartolaba, wala yan. Manok lang yan. Sabi niya, walang tao. Pero ako yung nakapagsasabi sa kanya na, Sergeant, huwag kang magkumpiyansa. Kasi, kitang-kita namin ng guide ko, lead scout ko, na may 3 tao at may 1 baril. So, huwag kang magkumpiyansa. Ang sabi pa rin niya, wala yan, Badge. Manok lang yan. Nervyos ka. Pero hindi ko pinansin yung kanyang mga sinabi. Nung na-deploy na kami ng kanya-kanyang designated security area, nag-command si Sir Caro na advance. Nung pag-advance namin, biglang sumunod si Sergeant Bartolaba. Nabit-bit niya ang baril niya na parang maleta lang. Ginawa niyang maleta. Ang sabi sa akin, manok lang yan, Badge. Manok lang yan. Nervyoso ka, Bad. Sabi ko, Sergeant, huwag ka ganyan. Sabi ko sa kanya, huwag kang makumpiyansa. May kalaban talaga. Nung time na yon, habang nag-a-advance kami, nag-advance siya. Nung pag-advance niya, inunahan niya ako, biglang nag-volume fire. So siya yung unang hit. Tinamaan siya sa dibdib ng 3 bala. So, nagbigay ako ng command sa mga teammates ko, sa section lead, sa mga section ko, na cover fire! Tinamaan si Sergeant Bartolaba. Then, nag-cover fire yung 60 ko. Then, pati yung 60 ni Sergeant Bartolaba, naroon na rin. Doon sa 60 ko. Dahil nung time na yon, sa lakas ng volume fire ng kalaban, nahit din yung isang team leader namin doon sa likod na si Corporal Kakal sa paa. At the time, doon sa namin, nung nire-recover ko ngayon si Sergeant Bartolaba, kinuha ko yung baril niya. Then tapos, gumapang ako ng pabalik para iano ko lang yung baril niya. So, binigay ko kay Corporal Ramoso. So, nung nakuha niya yung baril, ko na. So, ginagapang kami ng kalaban. Nagpo-forward din yung kalaban. Nasod kami. Pero, hindi pa rin ako nagpabaya. Nag-command pa rin ako ng fire! Pag-command ko ng fire, habang nagbubol yung fire yung tropa ko, hinihila ko si Sergeant Bartolaba para papadalhin sa likod. At then sumisigaw din ako kung saan yung pinakamalapit. Tulungan niyo ako!
may tama si Sergeant Batulaba. Tulungan niyo ako. Ngayon, lumapit niyan si Raffles. Then tapos nagtago ulit si Raffles. Ang sabi ni Raffles, Sergeant! Iwanan mo muna yan! Ikaw ang binabaril nila. Tago ka muna! So, sabi ko, hold lang. Sige lang, dyan lang kayo sa gilid. Cover fire lang kayo. Hilain ko lang si Sergeant Martolaba. Yung time na yon, nag-cover fire yung section ko, nahila ko si Sergeant Martolaba. Dahan-dahan. Nakadapa din ako ng time na yun na yung paghila ko. So, nadala ko siya sa tabi hanggang sa na pinutusan ko yung isa kong tao na kumuha sila ng ibang personnel doon sa isang section. So, nakuha si Sergeant Batulaba noong time na yun na mga alas 2 ng, mga alauna ng hapon. So, nakuha namin yung bangkay niya, unti-unti na rin humihina na rin yung putukan. Pa-isa-isa, dalawa, o gano'n na lang yung putukan ng ano na yun. Noong 1400 hours ng hapon, 25 November, yun pa rin, tuloy pa rin yung kwentro. Pero paisa-isa na lang. Ang sabi ng 6 company na nasa kanan namin, maraming mga kalaban, maksul. So nagbigay na naman kami ng volume of fire sa harapan namin. Hanggang sa nailayo na namin yung bangkay ni Sergeant Batulaba. So nung mga 1600 hours nung nag-request na kami ng chopper para sa evacuation. Mga hapon-hapon na yon, yung masama ang panahon, makulimlim, mapag, at medyo maulan. So, yung kabilang platoon, sila yung mga gumawa ng landing zone para ma-evac si Sergeant Batulaba. At saka yung isang wounded namin na si Corporal Kakal. Ang tayo na yun, nag-advise yung chopper na hindi makalapag, hindi makuha yung bangkay dahil sa sobrang pag. Yan, pinaparil din ng kabilang side. Noong mga 1700 hours hanggang 2000 hours in the evening. So nag-decide ang batalyon na mag-withdraw kami pabalik ng Budato. So ang ginawa namin, si Sergeant Batulaba, si Sergeant Kakal, kinarga-karga naman namin hanggang sa makarating kami ng Hindanan sa tabing highway to makarating na kami ng Tagbak. Mga alas 2 ng madaling araw. So at the time, sa pagkabang kami, grabing hirap namin na ginawa namin nung time na yon. Sa taas ng mga bangin, kung paano namin iakyat yung labi ni Sergeant Batulaba at saka yung wounded namin na si Corporal Kakal. So, nakarating na kami ng Tagbak, mga exactly
02 in the morning. So yun ang mga karanasan ko sa enkwentro na hindi ko makalimutan kung paano ko mai-execute yung mga at paano ko din na din yung tao ko. So at the time, sa ako ng Diyos, maganda yung naging resulta ko. Na-command ko, nabigyan ko ng tamang command yung mga tao ko. So, nabawasan yung number ng wounded din namin. So, yun lang, hindi ko lang talaga yung kung paano mabigyan ng sapat na kakulang pansin, lalo-lalo na yung pag-ibak ng mga evacuation. So, hirap ang dinaranas namin doon sa time na sa Hulo. Okay, Mr. May tanong lang ako, Mr. Yung natamaan yung sikuan, Si Led Bartolome. Lit Bartolama, hindi ka ba natakot na baka sniping? Hindi naman ako. Instead na nag-ano ako nung time na yon, ano pa yung sarili ko? Yung sarili ko, nakontrol ko yung sarili ko. Hindi ako nakaramdam ng takot. At naikuman ko ng maayos yung mga teammates ko. At nabigyan ko rin ng sapat na effort kung paano kung maibak yung labi ni Sergeant Bartolome. Anong iniisip mo, Master, na hindi ka matakot? Iniisip mo yung hindi ka pa matakot tayo matamaan? Hindi naman. Nung time na yon, wala na akong ibang iniisip kundi makuha ko yung baril na hindi ma-recover ng kalaban. Then tapos makuha ko yung katawan ni Sergeant Bartolome na mailayo sa killing zone. Sinong kabali mo naggapang sa katawan niya? So, ang kabady ko ng time na yon, si Rapol, si Pepsi Rapol, si Naramuso, si Nalosaria, si Dumagpi. Yan sila ang mga kasama ko nung time na yun, nung hinila ko yung katawan ni Leta Bartolome. Nung malapit na ako doon sa namin, tinulungan nila ako. Pero nung time na malayo pa siya kasi mula doon sa pinaka-postohan ng section ko, siguro nasa 50 meters yung pagka-advance ni Leta Bartolome. So, team leader ka that time? So, section leader ako that time. Anong feeling pag may namatayan ka mismo, ikaw pa nag-recover sa katawan sa tao mo? Anong feeling, hindi ka ba? So, yung naramdaman ko that time, talagang andun yung yung peace of mind, andun yung calm down, hindi ako na-rattle, at hindi rin ako na nakaramdam ng mga takot. So, yung time na yun, na-command ko ng maayos yung section ko. Okay pa, Master. So, yun ang isa sa mga experience mo din. Hindi mo magkaroon. May gusto ka pang idagdag na So, experience? yun ang mga experience ko sa in combat and the other combat. So, hindi naman masyadong action. Okay. So, ito lang yung mga karanasan ko na dalawang experience ko sa nung nasa 17 ako at ngayon dito sa PIP company. Okay, Master.